Kamusta mga tol? Sunod-sunod ang panalo ng Lakers. No, Lakers. 9-game winning streak na. Bakit ba panay panalo ang Lakers? Kayo na may try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, ang huling talo ng Lakers mga tol noong March 6 pa, labas sa mortal nilang kalaban ng Denver Nuggets. Walang yatagal na no? Talo sila doon 120-113 kasi triple-double si Joker doon at tumira pa na crucial shot ha. At tapos 27 points lang si Papa Luka. Baldugan pa ng fourth quarter, wala na shoot kahit isa Pero pagkatapos ng talo na yon, labas sa Pacers, panalo sila 128-117. Wala si Lolo Bron doon no? 44 points ang ginawa ni Papa Luka, mamamu talaga yung pogi Tapos nung laban naman sa Knicks, panalo na naman 110-97. Wala na naman si Lolo Bron no? 35 points naman ang ginawa ni Papa Luka, 25 points baby back ribs. At yung nakakatawa rito mga tol, lamang yung Knicks sa rebound, lamang yung Knicks sa assist, tsaka sa points in the paint. Pero nakakakuha ng 21 points off turnovers ang Lakers at 25 out of 30 yung tinira nila sa free throw. Nice! Laban naman sa Timberwolves naman, panalo na naman ang Lakers 120-106. Wala na naman si Lolo Bron dun no? Pero 31 points yung ginawa ni Papa Luka at 31 points din si baby back ribs. At double-double pa si Gary Ayton ha. Tapos nalimitahan nila si Langgam na maraming panganay. 14 points lang ang ginawa ni Langgam no? 2 out of 15 lang sa field goals. Nice! Tapos laban naman sa Bulls, panalo na naman 142-130. Ayun, bumalik na dito si Lolo Bron ha. 18 points yung ginawa niya rito. Pero walang yamo pogi ni Papa Luka rito. 51 points ang ginawa. Almost triple-double pa yun ha. 10 rebounds tsaka 9 assists pa. Hay, sobrang pogi talaga At 30 points naman ang ginawa ni baby back ribs. Tapos rebounds laban sa mortal nilang kalaban ng Denver Nuggets ha. Overtime to, lupit nito mga tol no? Eto yung taga-bull yung Lakers, lamang pa yung Nuggets sa tatlo. Pero naipasok na baby back ribs yung unang free throw niya. Tapos ang ginawa niya, pinasablay niya yung pangalawang free throw niya, intentional no? At siya pa kayo naka-rebound, nakaputok pa nga, napa-overtime pa nga. Tapos sa overtime naman, game-winning shot naman ni Papa Luka. At hindi talaga larong ito Ayun, 30 points si Papa Luka, 32 points baby back ribs, at 17 points naman si Lolo Bron. Tapos laban naman sa Houston Rockets, panalo na naman ng Lakers dito 192 ha. 36 points si Papa Luka, sobrang pogi talaga. 14 out of 27 sa field goals. At si baby back ribs naman, baldugan, 15 points lang ang ginawa, 5 out of 18 lang sa field goals. At 18 points naman si Lolo Bron. Pero ang ganda ng laban na to mga tol kasi depensahan to 92 points lang nagawa ng Rockets, baldugan kasi sila sa 3 points, 5 out of 26 lang sila sa 3 points, 19.2% lang, napakababa At meron pang nakakuwang 22 na turnovers ang Rockets, ang dami Ayun, 21 points of turnovers ang Lakers doon. At doon na naman sila nakalamang, diba? Kahit na yung Rockets, lamang sila sa rebounds, lamang sila sa assists, at lamang sila sa points in the paint. At 8 out of 30 po lang sa 3 points ang Lakers. Pero panalo pa rin. Nice! Tapos walang kadala-dala, rumibansi pa ang Rockets no? Talo na naman ang mga walang iya. Sila pa yung nagbayad ng ilaw. Eto mga tol, almost perfect game. Tinira ni Lolo Bron dito ha. 30 points, 13 out of 40 sa field goals. Ayos sumablay na matanda talaga Tapos 40 points naman ang ginawa ni Papa Luka, 9 rebounds tsaka 10 assists pa. Nice! At si Tuklaw naman, 18 points lang yung ginawa, pabuhat yung ahas Tapos ito, laban naman sa team ni Yeskel na Miami Heat, 60, 6 na po si Senta ang ginawa ni Papa Luka, napakapogi. Kaso lang, nagbakasyon si Yeskel. Ayun, wala tuloy video. Barinig kita sa mukha 18 out of 30 sa field goals, 9 out of 70 sa 3 points, at 15 out of 90 sa free throw. Nice! Triple-double naman si Lolo Bron dito ha. 19 points, 15 rebounds, tsaka 10 assists. Out-rebounded ng Lakers yung Miami Heat. Tapos 70 points in the paint yung ginawa ng Miami Heat. 50 lang ang Lakers ha. Pero sa free throws, bumawi talaga yung Lakers. 34 out of 45 sa free throws. Halos na napakarami no? Ikaw na anak ng repre. Pero yung field goals naman, tumira ang Lakers na mataas. 43 out of 81 sa field goals. 53.1%. Nice! At kahapon, yung laban sa Magic, linggo naman, diba? Kaya pag linggo, hindi ako gumagawa ng video. Petix na naman tuloy, hindi na naman gumawa ng video. Kilala kong kaliskis mo, oy. Grabe, balance ng scoring ng Orlando Magic rito ha. Pitong players nila, double digits sa scoring. Pero natalo pa rin sila ng Lakers 33 points si Papa Luka Doncic, 12 out of 30 lang sa field goals, 26 points naman si baby back ribs, at 12 points lang si Lolo Bron mga tol ha. Pero eto, controversial talaga to mga tol kasi hindi tinawagan na foul si Paolo Basketbolero. Tingnan nyo, kita-kita foul yan Pero ang bilis ng karma, hindi nga na pa overtime, naka 3 points naman si Luke Kennard sa dulo. Ayan, potre, patay! Ayun, 9-game winning streak na nga ang Lakers dito. Magaling ang tsamba mo, malakas Hoy, like mong hype ka, ano na? Panay-panalo na nga Lakers natin. Yung Warriors panay talo, hindi ka pa rin magla-like. Maglalala na!
So ang tanong dyan, ano bang meron at palagi nila nanalo ang Lakers ngayon tapos panay talo yung Warriors? Unang-una dyan, syempre, si Pogi Papaluca, mga tol. Sobrang pogi talaga sa last 9 games eh. Ang average niya sa last 9 games 40 points per game. Hayop na yung Pogi eh. 8.4 rebounds at 7.4 assists. Tapos 49% pa sa field goals, mataas yan ha. At 40% sa 3 points, walang yamang Pogi talaga. Yan yung unang-unang reason kung bakit 9 game winning streak na ang Lakers. Syempre, kapag maganda talaga yung nilalaro na pinaka-poging player sa team mo, diba? Talaga mas malaki yung chance, mananalo talaga kayo. At saka medyo nag-e-effort na siya sa depensa ngayon, mga tol ha. 2.6 steals per game yung nagagawa niya sa last 9 games niya. 5 steals siya sa Miami Heat, 4 steals siya sa Orlando Magic, at 3 steals naman laban sa Bulls siya sa Pacers. At saka importante talaga, mga tol, na mataas ang field goal percentage tsaka 3 points si Papaluca, diba? Kasi siya talaga yung marami tinitira palagi kada laro eh. Tumira siya ng 9 out of 17 sa 3 points laban sa Miami Heat, 9 out of 14 sa 3 points laban sa Chicago Bulls, 7 out of 14 sa 3 points laban sa Pacers, at 7 out of 17 sa 3 points laban sa Rockets. Eto kasi, mga tol, no? Bago yung 9 game winning streak ng Lakers na yan, ang average lang ni Papaluca 33.4 points, 7.9 rebounds at 8.4 assists per game. Tapos 47.6% lang sa field goals at 36.7% lang sa 3 points. Kita nyo pagkakaiba, mga tol, no? Tapos biglang 44 points, 51 points, 40 points at 60 points sa 9 game winning streak ng Lakers, at lahat ng siyam na laro na yon, more than 30 points ang na-score ni Pogi. Kaya take over mo talaga si Pogi, ang galing ng kamay eh, no? Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Tapos pangalawang reason naman, eto mga tol, si Lolo Bron no? Dati kasi, mga tol, kung naalala nyo, diba? Ano sinabi ko dati? Ang sabi ko dati, dapat magpabuhot na lang si Lolo Bron. Dapat magpaubaya na si Lolo Bron kay Papaluca tsaka yung back ribs, diba? At yun nga mismo ang ginagawa ngayon ni Lolo Bron, mga tol 6 games na siya nakalaro dun sa siyam na panalo nila. At eto yung stats niya doon, mga tol ha. Laban sa Bulls, 18 points, 7 out of 13 sa field goals. Laban naman sa Nuggets, 17 points, 7 out of 13 na naman sa field goals. Laban naman sa Rockets, 18 points na naman, 7 out of 13 na naman sa field goals ha. At tapos rebasing Rockets naman, 30 points naman, 13 out of 40 sa field goals. Laban naman sa Miami, 19 points naman, 8 out of 12 sa field goals. At laban naman sa Magic, 12 points lang, 5 out of 30 sa field goals. Eh, nakita niyo ba yun, mga tol? Kitang-kita, diba? Yung consistency na shot attempts si Lolo Bron. 13, 13, 13, 14, 12, 13. Halos pare-pareho eh. Yan yung sobrang consistent talaga. Muntik na nga bumingo, puro 13 eh. Pero yun, exactly nga, 13 field goal attempts yung tinitira niya sa 6 na laro ha. At yun yung patunay, mga tol, na nagpapabayan talaga si Lolo Bron kina Papaluca. Kasi bago yung winning streak na to, mga tol, nag-average pa si Lolo Bron almost 16 field goal attempts eh. At 21.3 points per game. Pero tingnan nyo, sa last 6 games si Lolo Bron, yung mga na-score niya, 18 points, 17 points, 18 points, 30 points, 19 points, at 12 points ha. Hindi kasi taas ng average niya na 21 points per game. Pero puro panalo sila eh. Kasi nga, tumaas yung puto si Papaluca, diba? Isang reason doon kasi nga, nabawasan yung atin si Lolo Bron, napunta nga kay Papaluca. At saka hindi na masyado tumitira ng 3 points si Lolo Bron ngayon, mga tol. Padala-dalawa na lang kada laro eh. Buti naman, no? Kasi 30.6% lang siya sa 3 points bago yung winning streak nila, ha? Ngayon, medyo tumaas ng konti, 31.5% na. Ayun, kumonti talaga yung attempt si Lolo Bron, pero tumaas naman yung field goal percentage niya, ha? Kasi nga, sa loob na yung tinitira niya, nice, Lo, I love you! Di totoo yan. Bola lang yan. Tapos pangatlong reason, mga tol, free throws. Nung laban nila sa Pacers, 17 out of 24 ang Pacers, yung Lakers naman 21 out of 23, nice. Sa Knicks naman, 19 out of 21 ang Knicks, yung Lakers naman 25 out of 30. Laban naman sa Wolves, 22 out of 28 yung Wolves, yung Lakers naman 19 out of 26. Laban naman sa Bulls, 13 out of 16 yung Bulls, Lakers naman 15 out of 21. Sa Nuggets naman, 18 out of 22 yung Nuggets, yung Lakers naman 17 out of 26. Laban naman sa Rockets, 11 out of 15 yung Rockets, pero yung Lakers naman 18 out of 22. Pangalawang laban sa Rockets, 15 out of 17 yung Rockets, yung Lakers naman 17 out of 27. Laban naman sa Miami Heat, 18 out of 22 yung Miami Heat, yung Lakers naman 34 out of 45. Napakarami eh. At laban sa Magic, 21 out of 23 yung Orlando Magic, pero yung Lakers 19 out of 29. Napakarami na naman. So anong napasin dyan, mga tol ha? Ang kapasin-pasin talaga dyan, palagi talagang lamang sa free throw attempts ang Lakers. Yung Pacers tsaka Wolves lang, sila lang yung nakalamang sa Lakers sa free throws eh. Actually, mga tol, pang-third ang Lakers sa buong NBA sa free throw attempts per game. At yan yung isang reason kung bakit minsan lamang sa kanila sa rebounds yung kalaban nila, lamang sa assist tsaka field goal percentage, pero panalo pa rin sila eh. Marami kasi dyan galing kay Papaluca, diba? 10.3 free throw attempts per game si Pogi, siya yung number 1 sa free throw attempts sa buong NBA. Panglabing isa naman si Baby Bacrims, 7.2 free throw attempts per game, at pang 31 naman si Lolo Bron, 5.1 free throw attempts per game. Kita nyo ba yun, mga tol, no? Tatlong players ng Lakers ang tataas ng pwesto nila sa free throw attempts eh.
Simple lang naman ang dahilan yan mga tol kasi diba, yung style kasi ng laro ng Lakers, puro pick and roll lang ginagawa nila kadalasan kay Papa Luka o kaya kay Bebe Baris o kaya kay Lolo Bro sa ibabaw, diba? Ibig sabihin yan, sila talaga yung mas madalas mapapaul kasi sila yung palagi pumapasok sa loob Doon talaga mas malaki yung chance na mapapaul sila. Kasi bihira-bihira sila mag-play ng mga off-the-ball screens, diba? Kasi tiro na lang sa labas, hindi ganun yung ginagawa nila Yung mga 3-point shots nila kadalasan nanggagaling lang sa mga kick-outs. Kaya sa mga points in the paint, pang-siyam ang Lakers sa buong NBA. 51.8 points in the paint yung ginagawa nila at pang 19 lang sila sa assist. Kasi nga, makakapasok yan sa loob, iniis ka naman palagi sa pick and roll, diba? Kaya pang-siyam din sila sa points in the paint. At papasa lang yan kapag na-double team sila sa pick and roll, kaya pang 19 lang sila sa assist. Ganun lang kasimple yun So ayun mga tol, no? Doon sa 9-game winning streak ng Lakers, dalawa doon, muntik na talaga silang matalo, diba? Pero naipanalo pa rin nila Pero talagang maganda yung dahilan kaya nananalo ang Lakers ngayon Yung bang parang nakikita ko kasi, parang yung kanya-kanyang roles nila, parang mas nagagampanan nila na mas maayos ngayon no? Ang tanong dito, magtutuloy-tuloy kaya yung winning streak na yan ng Lakers? Kasi yung mga susunod na laro ng Lakers, bukas sa Pistons, kalaban nila. Pero wala si Kid Fiesta, injured, diba? Bumigay yung baga Laban naman sa Pacers, sa West, mas mahina yung Pacers. Laban naman sa Brooklyn Nets, sa Sabado, mahina din yung Nets na yan At laban sa Wizards next Tuesday pa, mahina din yan So maganda yung schedule nila mga tol ha. At may pahinga sila palagi. Mahihina pa yung kalaban nila, Pistons lang malakas yan. Pero injured naman yung star player So malamang tingin ko, umabot pa yan ng 13-game winning streak. Huwag lang mababales ni Eshkel. Pero yung pinaka-importante talaga na mahalaga dito mga tol, yung Lakers puro panalo, siyam na sunod Yung Warriors naman, puro talo naman, puro gis na nga kayo sabihin! Okay na pang imagas, malagay mga hitar ng Warriors!